Sa direktang pagharap sa mga kakaibang hayop, ganap na naramdaman ni Lu Sheng ang kahanga-hangang kakayahan na kontrolin ang mga elemento kasama ng malalakas na martial arts. Katumbas ito ng pag-atake na may mga espesyal na epekto. Ang kapangyarihan ng pagpatay kumpara sa mga ordinaryong martial artist na walang talento ay ilang beses na mas malakas. Ito ay isang mapanganib na sandata. Hindi ka taka-taka kung bakit kahit sa hinaharap na martial arts ng 1-0,000 taon, ang martial artist na may talento sa elemental control ay ginto. Kung mayroong talento sa espiritual na enerhiya, hindi na kailangang sabihin. Nagpapatawa ka ba sa akin? Ang mga sundalo na nakatayo sa tuktok ng battle fortress na ginawa nila ay matagal nang nawalan ng pakiramdam. Ang eksena sa kanilang harapan ay ginawa silang tanga. Sa kanilang mata, sumasalamin ang imahe ng malalayong battlefield. Ang katawan ng binatang parang dragon, na may hawak na sibat at may mga kutsilyo na umiikot sa paligid niya. Tumataas ang yelo at apoy sa paligid niya. Ang lupa ay gumugulong sa ilalim ng kanyang paa. Ang isang paglubog ng araw sa likod niya ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Ang malalaking kumpol ng mga kakaibang hayop ay parang dayami na nahuhulog. Nagmamadali ang binata sa mga kakaibang hayop na binibigyan ang bawat isa ng nakamamatay na suntok. Ang mga sundalo ay nagulat at walang kapantay na nagulat. Hindi nila alam kung anong wika ang gagamitin para ilarawan ang kanilang damdamin sa ngayon. Tunganga na nilibot ng mga sundalo ang battlefield. Ang kakaibang hayop ay dumadaloy ng walang tigil na parang dagat, na napakakapal na nagdulot sa mga tao na makaramdam ng kahirapan sa paghinga. Ngunit hindi alam kung kailan sila naging napakakonti. Ang mga kakaibang hayop na orihinal na tumatakbo sa likod ng linya ay nahilarin pabalik, ngunit hindi pa rin sapat upang punan ang pagnanasa. Ang mga kakaibang hayop kung saan nagkumpulan ang pangkat ay nagmamadaling nalilipol. Ang binata na may nagniningning na mata at malamig na mukha ay nagpakita ng malademonyong ngiti. Sumigaw si Lu Sheng, "Mga demonyong kakaibang hayop, mamatay kayo." Sa Western Battlefield, ang kakaibang hayop ay marahas. Ang mga sundalo na nakatayo sa tuktok ng battle fortress ay hindi makapaniwala sa kanilang mata nang nakita nilang ang binata ay nag-isang lumalaban sa daan-daang libong kakaibang hayop. Napabulalas ang matandang lalaki na puno ng gulat at pagkalito. Ginawa niya ito sa loob ng 3 araw at 3 gabi, tama ba? Nakita ng matandang lalaki na ang lupa ay puro katawan ng kakaibang hayop. Ang tanawin ay ganap na kakaiba sa hitsura nito bago lumitaw si Lu Sheng. Patuloy niyang sinabi sa malaking lalaki na may hawak na machine gun sa tabi, "Parang kakaunti na ang mga kakaibang hayop, tama ba?" Natigilan ang malaking lalaki sa battle fortress. Halos ipinapalagay niya na naghahalusinate siya o napatakbo na siya sa ibang linya. Nauutal siya, ang general na yon. Ang tanawin na ito ay nagpapaalala sa mga sundalo ng mga gamugamo na lumilipad sa apoy, at si Lu Sheng ang apoy na sumisira sa lahat. Siya ang araw. Si Lu Sheng na may sibat at nakikipaglaban ng nag-iisa ay dumiretso sa mga kakaibang hayop. Binuksan ni Lu Sheng ang walang kapantay na estado at pinatay ang mga kakaibang hayop mula sa pagtaas ng araw hanggang sa paglubog nito. At pagkatapos ay pinatay ang mga kakaibang hayop hanggang sa mapuno ang langit ng mga bituin. Sa tabi ni Lu Sheng, kakaunti na ang mga kakaibang hayop na halos kailangan na niyang aktibong hanapin ang mga ito. Pagkatapos ay natanto niya na sinira na niya ang kakaibang grupo. Tiningnan ni Lu Sheng ang langit. Sa ilalim ng mga bituin, ang lahat ng dako ay puro katawan ng kakaibang hayop. Ang sariwang dugo ay nagtipon sa mga ilog. Ang ilang dugo ay matagal nang namuo. Nakalimbag ang mga bloke sa lupa na sumasalamin ng malaking lugar ng kadiliman. Sa malayo, ang kakaibang hayop ay patuloy na lumalabas mula sa cave, ngunit ang bilang ay mas kaunti kaysa sa araw. Kung gusto nilang magtipon sa parehong sukat tulad ng sa araw, kakailanganin nila ng hindi bababa sa 1 araw o mas matagal pa. Kumalma si Lu Sheng at agad na naramdaman ang pagkapagod na nagmumula sa kanyang katawan. Palihim niyang dinilaan ang kanyang dila dahil kahit ang kanyang hindi pangkaraniwang katawan ay nakaramdam ng pagkapagod.
Kaya maiisip niya kung gaano siya kabaliw sa labanan na ito. Tiningnan ni Lu Sheng ang kanyang katawan. Anak ng, kahit ang Blood Core Grandmaster sa aking dibdib ay bumaba ng isang baitang. Kung mayroon akong sapat na magkakaibang katas, ang aking immortal golden body ay tataas. Sa kasamaang palad, kahit na maraming katawan ng kakaibang hayop dito, wala kahit isang patak ng magkakaibang katas. Ang lahat ay maganda sa battlefield, maliban sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Kung mayroong sapat na mapagkukunan at ang presyon ng pagpapasigla, tiyak na tataas ang aking lakas. Ngunit hindi nangangahulugan na wala akong natamo. Nagniningning ang mata ni Lu Sheng na nararamdaman ang pagbabago ng kanyang sarili. Sa labanan na ito, nilampasan niya ang ilang hadlang na para bang pumasok siya sa walang kapantay na estado. Nagagawa ng gamitin ni Lu Sheng ang 4 na pundasyong Grandmaster na kalooban at 4 na iba't ibang elemental control na kakayahan ng sabay. Ang kanyang kapangyarihan ng paglaban ay muling umakyat sa isang bagong taas. Ito ang pinakamalakas na estado ng martial arts ni Lu Sheng maliban sa martial god state. Bukod dito, may hinala si Lu Sheng na pagkatapos niyang maunawaan ang walang kapantay na estado, ang kapangyarihan ng paglaban ng martial god state ay malamang na tumaas ng husto. Ang perpektong Grandmaster na daan na bagong likha ko. Kailangan kong dahan-dahang perpektuhin at pagbutihin ito at hayaan itong lumapit sa tunay na martial god realm. May magandang kalooban si Lu Sheng. Biglang tumunog ang kanyang earphone. Pagkatapos ng pagkonekta, narinig niya ang boses ni Yufio mula sa loob. Lu Sheng, nasaan ka? Nag-isip sandali si Lu Sheng. Sa huli, hindi pa rin niya sinabi kay Yufio ang totoong sitwasyon. Sinabi lang niya, nasa isang battlefield ako. Medyo tensyonado ang sitwasyon. Naisip ni Lu Sheng sa kanyang sarili, ang ganda ng pagsasanay dito, at ako lang ang nagtatamasa ng linya. Hindi ko kayang iwanan ito. May nagniningning na mata, nagpakita ang binata ng malademonyong ngiti. Sir Yu, kailangan kong manatili rito ng ilang araw bago bumalik. Sa kabilang dulo ng linya, natahimik si Yufio sandali. Okay. Hindi rin tensyonado ang aming linya. Kaya pa naming labanan. Mag-ingat ka. Narinig kong mayroong isang mahalagang linya sa kanluran na bumagsak at masakar ang mga kakaibang hayop. Huwag kang pumunta roon. Nagulat ang binata nang marinig niya ito. Napakadelikado. Hindi sinabi ni Lu Sheng na naroon siya at masaya siya. Nang marinig ang gulat na sagot ni Lu Sheng, pinagpawisan si Yufio at inulit, sa kanlurang lugar, galit na galit ang mga kakaibang hayop at nagmamasa. Huwag kang pumunta roon. Napakadelikado. Hindi ka dapat pumunta roon. Tumawa ang binata, haha, huwag kang mag-alala, sir. Masunurin ako. Balak sabihin ng binata na hindi siya pupunta roon dahil naroroon na siya, ngunit natatakot siyang tataas ang presyon ng matandang lalaki. Kaya naman, sir, magtiwala ka. Hindi ako pupunta sa western area muli. Haha. Hindi na nagsalita si Yufio. Nagbilin siya ng ilang salita at pinatay ang telepono. Nagpatuloy sa paghakbang ang binata at nagpatuloy sa paglalakad sa unahan. Ang lahat ng nasa paligid niya ay mga katawan ng mga kakaibang hayop na natalo na sa ilalim ng sibat ng binata kanina. Sa loob ng battle trench, ang sundalo na nasugatan sa ulo ay umubo at nagising. Dahan-dahan siyang umupo habang sumusuporta ng kamay at hinahawakan ang kanyang masakit na ulo. Iniisip ng lahat na hindi makakaligtas si Lao Tao, ngunit hindi inaasahan, tiniis niya ito. Lumabas ang matandang lalaki, nagalak at sinabi, Lao Tao, gising ka na. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ay nagtatakang nagtanong si Lao Tao, kumusta ang sitwasyon sa labanan? Nang malunod ang dalawa sa kagalakan ng muling pagkikita pagkatapos ng mapanganib na labanan, isang mabigat na tunog ng isang bagay na bumabagsak sa lupa ang narinig sa kanilang tainga. Boom! Agad na lumingon sina Lao Tao at ang matandang lalaki. Nanlaki ang kanilang mata at natakot sila. Ang isang malaking katawan ng kakaibang hayop na level 7 ay nakahiga sa kanilang harapan.
Sa sandaling ito, naririnig ang mga yapak. Isang binatang lalaki na may dalang sibat ang tahimik na tumitingin sa kanila. Sina Lao Tao at ang matandang lalaki ay nagalak na para bang nakita nila ang kanilang ina na bumalik mula sa pamilihan. Ang maningning na buwan ay sumisikat sa gwapong mukha ng binatang si Lu Sheng. Ang kanyang mata ay napakaliwanag na nagpapakita ng ilang pag-aatubili. Mayroon ba kayong anumang mahihiling na tulong sa akin? Nagtaas ng kamay sina Lao Tao at ang matandang lalaki para sumaludo. Opo, sir. Mangyaring utusan mo kami. Nagpatuloy sa pagtatanong ang binata, mayroon ba sa inyong marunong magluto? Nagugutom ako. Ang mga salita ay nagdulot sa kanilang dalawa na mapabalikwas. Sa Eastern Military District Command, isang mabilis na emergency meeting ang tinawag. Sa pagkakataong ito, ang level na pag-aalsa sa cave ay ganap na naayos. Mas mahaba ang oras kaysa sa inaasahan, 2 araw na mas mahaba. Ang tiyak na istatistika ng mga casualty ay nasa mesa ng computer sa harap ng commander. Mayroon ding isang kopya ng marshal. Ang isa sa 4 na dakilang general, Sixia Dinjun, ay nag-utos, ang pag-aalsa ng S-level na cave na ito bagaman hindi kasalanan ng tao, nagpapakita rin ng ilang issue sa pagpapanatili at pagmamanman ng mga cave sa Eastern Military District. Dapat nating tandaan ang aral na ito sa hinaharap at itaas ang ating kamalayan sa pagtatanggol at pagmamanman. Bukod dito, ang pagganap ng mga sundalo ng Mint Division ay hindi ganoon kahusay. Kailangan kong ayusin ang oras para makipag-usap sa kanila. Tumayo ang isang tao para tanggapin ang utos, naiintindihan ko. Aayusin ko ito ngayon. Nagpatuloy si Xia Dinjun, agad akong mag-aayos ng pagtrato sa pag-aalsa ng S-level na cave na ito. Nagtanong ang sundalo, ganyan ka ba kaapurado? Tinaas ni Xia Dinjun ang kanyang mga kilay at malamig na nagtanong, nakalimutan mo na ba na mayroon pa tayong malaking problema na hindi pa nareresolba? Nagpawis ng malamig ang isa pang tao at sinagot, tama ka, General. Ang No-Walo Defense Line ay bumagsak. Ang 833 Rear Division na pinamumunuan ni Feng Boshi ay nagpadala lang ng kahilingan para sa reinforcements. Galit na ibinagsak ni Xia Dinjun ang kanyang kamay sa mesa. Agad na imbestigahan para sa akin ang kasalukuyang sitwasyon ng No-Walo Defense Line. Opo. Ang sundalo na nag-uulat sa mapa ng pamamahagi ng linya ay bahagyang tumutok sa posisyon ng No-Walo Defense Line. Mabilis na ipinakita ng satellite system ang real-time na eksena sa No-Walo Defense Line. Tinitigan ni Xia Dinjun ang screen nang walang pagbabago sa ekspresyon. Pagkatapos ng pagtingin sandali, malamig niyang sinabi, nasaan si Feng Boshi? Naramdaman ng sundalo na nag-uulat ang lamig sa boses ni Xia Dinjun. Ibinaba niya ang kanyang boses at mabilis na sumagot, si Brigadier General Feng at ang kanyang mga sakop ay nagpapahinga. Naghihintay sila sa pagdating ng reinforcements at lalabas muli sa battlefield. Naghihintay ng kalokohan, malamig na sabi ni Xia Dinjun. Kahit na mayroong reinforcements, hindi ito ang kanyang turno para tanggapin ang mga ito. Ang No-Walo Defense Line ay hindi kahit nakabilang sa pangalawang mahahalagang zona. Paano naglakas loob si Feng Boshi na humingi ng reinforcements? Sabihin mo sa kanya, inuutusan ko siya na agad na magtungo sa battlefield para muling buuin ang linya. Sa madaling araw bukas, alinman sa naririnig ko sa kanya ang magagandang balita mula sa No-Walo Defense Line o naririnig ko ang balita ng kanyang sakripisyo. Opo. Ang sundalo na nag-uulat ay walang tigil na tumango. Balisa si Xia Dinjun kaya naglakad siya. Di nagtagal, nagtanong si Xia Dinjun tungkol sa sitwasyon ng ilang linya. Paminsan-minsan, kinokontrol niya ang satellite system para tingnan ang kasalukuyang sitwasyon sa mga linya. Ang mga ulat ng sundalo ay may napaka-coordinated na pag-uulat at mga sagot. Ang ilang mga imahe sa mga pulang linya ay lumitaw. Mukhang medyo nalulumbay ang mukha ni Xia Dinjun. Ang mga pag-aalsa sa cave na ito ay lumitaw ng eksakto sa lugar kung saan siya kumilos. Pagkatapos ng digmaang ito, halos 12 ang general sa ilalim niya na nagbuwis ng buhay.
Dumurugo ang puso ni Xia Dingjun dahil hindi madaling sanayin ang ganitong uri ng elite talent na may 7th grade na lakas ng Grandmaster at military talent. Tinitigan ni Xia Dingjun ang mapa na puno ng pula. Napakalaki ng casualties sa pagkakataong ito. Tiningnan ang mga pulang lugar na ito na mga lugar ng kagipitan. Mga pag-aalsa sa cave na yan. Nagulat si Xia Dingjun nang makita niya ang isang bagay. Nang madaanan ni Xia Dingjun ang kaliwang ibabang sulok ng mapa, lumitaw ang isang asul na bilog na medyo malaki at nakapagpapanatag sa mga tao. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kapayapaan. Bahagyang maliwanag ang mata ni Xia Dingjun. Ang No 1182 Division Line na ito ay ang tanging linya na napakalakas. Sino ang kumukontrol sa 1182 Division? Naramdaman ang nabawasan na lamig sa mukha ni Xia Dingjun, sinabi ng sundalo na nag-uulat ng may masiglang espiritu at nakangiting nagsabi, si Brigadier General Yu Fiu. Narinig ko na ang pagganap ng 1182 Division ay napakaganda. Mayroon pa silang sobrang kapasidad para suportahan ang mga kalapit na linya at gumawa ng malalaking kontribusyon. Yu Fiu. Binasa ni Xia Dingjun ang pangalang ito at hinawakan ang kanyang baba. Nag-isip sandali si Xia Dingjun at hinimas ang kanyang balbas at patuloy na naalala. Naaalala ko pa noong nakaraan nang mag-recruit ang military ng isang mahusay na binhi na gagawing reserbang Marshal Saint. Si Yu Fiu ang nagrekomenda sa taong ito. Anong pangalan niya? Pagkalipas ng ilang sandali, naalala rin ni Xia Dingjun, si Lu Sheng, tama. Ang pangalan niya ay Lu Sheng. Isa siyang teenager Grandmaster. Sa murang edad niya, may dugo na siya ng ilang Grandmaster, kahit na ang Ultimate Fist Yilin na kayang gahasain siya. Ha! Hindi napigilan ni Xia Dingjun ang pagtawa ng malakas at tumango. Si Yu Fiu ay hindi masama. Isa rin siyang talent. Sa pagtatapos ng insidenteng ito, hayaan mo siyang pumunta para hanapin ako. Sumagot ang sundalo na nag-uulat ng may ngiting, Opo, Commander. Ang linya na ito ang pinaka-nag-aalala ko ngayon. Sa huli, lumipat ang mata ni Xia Dingjun sa kaliwang ibabang sulok ng mapa. Ito ang pinaka-maalalahanin na pulang lugar. Sa pulong ng mga commander ng war zone kanina, personal na itinuro ng Marshal ang posisyon na ito at ginawa itong strategic na punto. Ang linya ay parang maliit na supot na pumapalibot sa kuweba. Sa kasamaang palad, ang supot na ito ay punit na, ngunit gumanap ito ayon sa inaasahan. Sa sandaling lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha, agad itong binawi ni Xia Dingjun. Tinitigan niya ang pulang posisyon sa mapa. Ang kanyang mata ay tumigas. Sa malamig na boses, nag-utos siya, ilabas mo ang eksena para ipakita sa akin ang sitwasyon. Naramdaman ng sundalo na nag-uulat ang biglaang mapanupil na kapaligiran sa silid. Huminga siya at sumagot sa isang mahinang boses, Opo. Inilabas niya ang remote control at nagsagawa ng simpleng operasyon. Ang dalawang screen ay nagpakita ng mga salita. Ang impormasyon ay nababawi. Nandilalas at humanga si Xia Dingjun. Nasaan ang kakaibang hayop? Ang isang imahe ay lumitaw sa malaking screen. Ang una ay isang malayong tanawin mula sa itaas pababa. Pagkatapos ay mabilis na lumapit. Sa imahe, ang mga pupil ni Xia Dingjun at ng sundalo ay mabilis na umikli. Ang kakaibang hayop na pamatay na inaasahan nila ay hindi lumitaw. Labis na nagtaka si Xia Dingjun. Hindi ba napunit na ang linya? Bakit walang mga kakaibang hayop na pamatay? Agad na nag-utos si Xia Dingjun, palitan ang lens. Hanapin ang ibang lugar. Gusto kong makita ang sitwasyon sa labanan. Okay, papalitan ko agad ito. Nagulantang si Xia Dingjun sa pangalawang pagkakataon. Ang lumitaw sa harapan niya ay isang mataas na bundok ng katawan ng kakaibang hayop na sinusunog ng apoy. Sa harap ng mataas na bundok ng kakaibang hayop na ito, may isang figura na nakatayong patayo. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng kuweba na mahigpit na hawak ang kanyang mahabang sibat.
Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng napakalakas na aura. Nakita ang malamig na mata ni Lu Sheng na lumilingon. Nauutal si Xia Dingjun, ito ba? Hindi makapaniwala si Xia Dingjun sa kanyang mata. Impossible. Siya. Nakuha niya na mag-isang protektahan ang kakaibang hayop na nagngangalit. Tumakbo si Xia Dingjun at hinawakan ang kwelyo ng kanyang sakop at nag-utos, sino ang taong ito? Agad na siya satin mo ang kanyang impormasyon para sa akin. Ang sakop ay takot na umihi sa kanyang pantalon. Masusunod. Sa ibang disyerto, isang babae na may malalaking suso na may hawak na 2 espada ang pumapatay sa mga kakaibang hayop. Ang bilis ng kanyang mga kamay ay napakabilis na kamangha-mangha. Ito na ang pang-4. Pagkatapos sirain ang mga kakaibang hayop, kalmado at walang pakialam na sinabi ng babae sa taong nasa kanyang hawak na earphone, kakatapos ko lang magresolba ng 4 na kakaibang hayop. 3 sa mga ito ay level 5 at ang isa ay level 6. Ayos naman ang lahat. Di nagtagal, may boses na galing sa hawak niya na earphone, kakatapos ko lang pumatay ng 2 kakaibang hayop. Ayos naman ang lahat. Malapit na kami sa bumagsak na depensa.